Pagpapatuloy po natin ang ating Sunday School series sa 1689 Baptist Confession. Ito po yung mga, natapos na nating mga paksa na napapaloob dito sa 1689. Natapos na po natin hanggang chapter 18, ang Assurance of Grace and Salvation. At ngayon po ay pagpapatuloy po natin ang topic natin about sa Law of God. Ito po ang part 2. So last week po ay sinimula natin ating pag-aaral patungkol sa Law of God. At natalakay po natin ang mula paragraph 1 hanggang paragraph 4. Sapagkat ito pong Law of God ay merong 7 paragraphs. So natapos na po natin ang paragraph 1 to 4. Ngayon po ang part 2. Ay tatapusin na po natin itong ating pag-aaral patungkol sa batas ng Diyos. So tatalakayin po natin ang paragraph 5, 6, at 7. So ayan po ang ating goal ngayong umaga. Pero maganda ay mabilis nating balikan ang ating pinag-aralan nung nakaraan. Sabi natin, ito. So meron tayong moral law na ibinigay ang Diyos sa atin, na kung saan ito ay in-establish sa Mount Sinai. So ang moral law ay tinatawag din na 10 Commandments. So sana po ay sa ulo natin ang 10 Commandments. Sino po bang hindi pa familiar sa 10 Commandments? So syempre yung mga bata dapat alam yan. Gayun din yung mga matatanda. Kasi ito ay ating batayan. Na ating standard. So isa-isahin kaya natin ulit mga kapatid para ma-refresh lang tayo ng mabilis. Ayan. So commandment number 1 to 4 ay may kinalaman sa ating pagsamba sa Diyos at commandment number 5 to 10 ay may kinalaman sa ating pakikisalamuha kung paano natin ituturing ating kapwa. So sabi sa commandment number 1 ay huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. So, number 1 yun. Number 2, huwag kang gagawa, di ba, ng imahe, inanyuan. Ikatlo, huwag kang gagamit ng pangalan ng Diyos, di ba, nang walang kabuluhan. Ikaapat ay lalahanin mo ang Sabat at panatilihin itong banal. So ito yung 4 na bagay na utos ng Diyos na patungkol sa Kanya. Yan. Na kaugnay sa Kanya. Yung 5 hanggang 10 naman ay may kaugnay sa ating pakikasalamuha sa ating kapwa. So yung commandment number 5, lalo tigit sa ating pamilya, di ba? Anong gagawin natin? Kinakailangan natin i-honor, yun, igalang ang ating ama at ina. So, yun yung number 5. Number 6, huwag kang papatay. Number 7, huwag kang mangangalunya. Tama ba? Ikapito, huwag kang magnanakaw. Ikasyam, ikawalo. Ano ikawalo? Ikapito, di ba? Huwag kang Ika-6, murder. Ikapito, huwag kang magnanakaw. Ikawalo, dito na tayo. Align pa ba tayo mga kapatid? Ulitin natin sa simula, sa number 5. So number 5, yan, sige, igalang mo ang iyong ina. Ika-6, huwag kang papatay. Ikatlo, huwag kang mangangalunya. Ikawalo, huwag kang magnanakaw. Ika-9, huwag kang magsisinungaling, di ba? Ika-10, yun, ayos, naitawid natin ng maayos. Yung maganda yung naitawid natin, naitama natin. So, yun. So, ito po yung 10 utos. Ay, sorry medyo sinadya ko talaga yan para hindi nyo mabasa, para at least alam nating memorize natin yung 10 utos. Ayun. So, again, hindi lang po 10 ang utos ng Diyos sa Old Testament. Marami siyang utos. Sorry po, I stand corrected. Ang sinulat ko kasi nung nakaraan ay 618. Pero
ang katotohanan ay 613 po, 613. 613 kautusan ang binigay ng Diyos sa atin. At ngayong umaga, wala po tayong opportunity na isa-isahin ang 613 na yon. No? Kaya naman, ang mga scholars ay hinati ito sa tatlo. So again, yung una, yung moral law, yung Ten Commandments. Ikalawa, ito, yung tinatawag na ceremonial law. So yung ceremonial law naman po ay may kinalaman sa paglakad ng mga Israelita at pagsunod sa Diyos sa kanilang pamumuhay. So ito naman, ito yung batas na kung saan inutos ng Diyos, no, na may kinalaman sa kanya. So meron ditong rituals, meron ditong priesthood, at meron ditong purity. Ayan. So yung rituals, so ano ba yung mga rituals? Ito yung mga pagpatay sa mga hayop, yung pag-alay ng mga Israelita ng hayop, di ba? Ang ginagawa nila doon ay hindi nila yung kinakain, kundi inaalay. No. Sa tabernakulo, na kung saan ang mga priest ay inaalay yun sa Diyos, pinapatay, kinikitil. So ayun ay para sa kanilang, minsan, ay para sa kanilang pag-aalay ng, anong tawag doon? Burnt offerings. So ayan. So anong ginagawa sa hayop? Pinapatay at winiwisik sa dambana. Actually, ito po ay simbolo. Kasi naman sa hayop, wala naman talaga dong atonement, wala naman talaga dong pagtubos. Pero ito po ay sumisimbolo na kung saan, imbis na ang mga Israelita ang mamamatay, hinayaan ng Diyos na magkaroon ng substitution na mga hayop ang ialay, imbis na sila. At taon-taon nilang ginagawa ang mga bagay na yon. At ito po ay kasama sa ceremonial laws na inutos ng Diyos sa bansang Israelita. At bukod sa mga rituals na yon, sa mga sacrifices, animal sacrifices, ay meron pa po silang tinatawag na priesthood. So, o yung pagkapare. Yung mga pari po, noong unang panahon, sa Old Testament, during Old Testament times, ay sila po yung nangunguna sa pagtuturo ng salita ng Diyos. At syempre, sila rin yung nangunguna at ang tawag doon, responsable sa pag-aalay ng hayop. Okay, hindi ka pwede basta-basta mag-alay ng hayop kung hindi ka pari at hindi ka kabilang sa angkan ni Aaron that time. Hindi ka pwedeng i-appoint ng Pope, hindi ka pwedeng mag-aral para maging pari. Dapat ay kasama ka sa lahi ni Levi para maging pari ka. Sapagkat sila ang mediator that time ng tao at Diyos. At ikatlo, pinag-aralan din natin yung tinatawag na purity. So, nung nakaraan, nagbigay tayo ng mga verses na may kinalaman sa purity, kung inyong maalala, di ba? Sabi doon, kapag yung isang babae ay dinadatnan, di ba? Ano siya eh? Ang tawag sa kanya ay ceremonially unclean. So, merong impurity. Merong pure, merong impure, merong clean, merong unclean. So kasi 'di ba, yung kanilang setup, naalala niyo mga kapatid, merong tabernacle eh. Ibig sabihin nandoon yung presensya ng Diyos. At yung presensya ng Diyos ay medyo intensify that time. Hindi ka pwede basta lumapit, basta-basta sa presensya ng Diyos. Kung lalapit ka sa presensya ng Diyos na impure ka, ay mapapahamak ka. So kaya nagkaroon ng mga ganitong laws. Okay? So, kung ikaw ay babae na dinadatnan ng iyong dalaw, ay ceremonially unclean ka. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng lumabas ng bahay. Lahat ng hahawak sa iyo ay i-consider na marumi at lahat ng hahawakan mo ay consider na marumi. So, kahit ng asawa mo ay hindi ka pwedeng hawakan kasi magiging marumi din siya. At bukod doon, may binanggit pa tayo, bukod sa mga bagay na yun, ay yung pagkain naman ng mga hayop, di ba? So maraming pinagbabawal din sa loob ng nation Israel na pagkain ng mga hayop. So for example, bawal silang kumain ng baboy, bawal silang kumain ng kamelyo, bawal silang kumain ng paniki, bawal silang kumain ng kuneho, at iba pa na nakasulat dito sa utos, na tinatawag na ceremonial law. Pero sabi sa Hebrews 10:1,
For since the law has but a shadow of the good things to come, instead of the true form of these realities, it can never, by the same sacrifices that are continually offered every year, make perfect those who draw near. Ibig sabihin mga kapatid, ay kinakailangan nila itong sundin. Kinakailangan nila itong gawin. So, bukod doon, moral law, ceremonial law, ay meron ding tinatawag na civil law. Again, ito naman ay may kinalaman sa kanilang pakikipag-ugnay, pakikisalamuha sa kanilang kapwa. So, uso rin siguro yung gulangan, uso rin siguro yung mga bagay na abuse that time. Kaya naman, ang Diyos ay nagpanukala din na tinatawag na batas sibil. Ayan. Di ba sabi sa Exodus 22, napag-aralan din natin to na hindi mo pwedeng i-oppress, hindi mo pwedeng bulihin, o hindi mo pwedeng anong tawag doon? Gantihan ng masama yung mga sojourners, yung mga fatherless, yung mga widow, yung mga bata, hindi mo sila pwedeng saktan sapagkat ikaw ay sasaktan ng Panginoon. Ibig sabihin, ay protected ka kung ikaw ay widow. Ganda, di ba? Kung ikaw ay widow that time na walang trabaho, ay hindi mo pwedeng basta pagmalupitan yan. Tapos may batas din sila patungkol sa lupa. Ayan, minsan kasi uso yung di ba? Uso yung agawan sa lupa. Pero hindi naman usapang agawan sa lupa to. Ang sinasabi dito, sabi sa Exodus 23, na kung may lupa ka, magandang lupa, 6 na taon, sabi doon. Pwede mo siyang gamitin, pwede mo siyang pakinabangan. Pero pagdating ng ika-7 taon, ay hindi mo siya dapat galawin. Dahil ang makikinabang nun ay dapat ibang tao. Yung mga sojourners, yung mga widow, sila yung pipitas nun. Papahintulutan mo silang pumitas ng mga bagay na yun. Narinig niyo na po ba yung term na Jubilee? Narinig niyo na ba yung term na Jubilee? Di ba sabi doon, every 7th year, lagi ika-7 araw, ay bawal mong hawakan. Bawal mong hawakan yung iyong lupain eh. So bumilang ka ng, i-multiply mo yun sa 7 taon ulit. So that's 49 years. Pagdating ng 50th year, ayun po yung tinatawag nilang Jubilee. So sa Jubilee po, kung ayan ay hindi talaga sa'yo, halimbawa, sinangla sa'yo, ay dapat bumalik yan sa dati niyang owner. Or kung ikaw ay slave, pagdating po ng Jubilee, malaya ka na. Ganun po yung, ganun po yung tawag doon, patakaran noong panahon sa Old Testament. Meron po silang tinatawag na Jubilee. At ito po ay Sabat, tinatawag na kapahingahan, yung taon na yun ng mga Israelita. Ayun po. So, ayun po yung summary ng paragraph 1 to 4. So, ito yung sinasabi natin, meron tayong 613 laws, merong moral, civil, at ceremonial. At ang civil, ceremonial ay hindi na po applicable yan ngayon sapagkat sinasabi ng ating confession na ayun po ay na-fulfill na ni Jesus Christ. Dito lang po tayo sa paragraph 5. Paragraph 5, sabi dito, matapos natin. Nasasaklaw ng kautosang moral magpakailanman ang pagsunod ng lahat ng tao, inaring ganap man o hindi. Sinasaklaw rin ang ukol sa nilalaman ng kautosan at gayon din ang kapamahalaan ng Diyos na manlilikha na nagbigay nito. Hindi pinawalang bisa ni Kristo ang kautosan ng Ebanghelyo kundi pinagtibay pa niya ng tungkulin sa pagsunod nito. So lumalabas po dito mga kapatid na ang kautosang moral, routine ko po may 3 utos, moral, civil, ceremonial. Ang kautosang moral po ay kinakailangan pa rin nating sumunod sa batas na ito. Inaring ganap man, justified man, o hindi. Sorry, ginamit ko naman yung term na inaring ganap. Dapat pala, pinawalang sala. Ayan, medyo, baka po sa Ate Joanne. Pinawalang sala man o hindi. Ibig sabihin, Christian ka man or hindi, ay applicable pa rin sa'yo. Dapat ka pa rin sumunod
sa kautusan. At kahit si Kristo, sabi dito, ay hindi pinawalang bisa sa bandang huli. Wala pala, malabo. Okay. Hindi niya pinawalang bisa yung Ten Commandments, kundi sabi dito, ay pinagtibay niya eh. Ayun, yung bandang huli. But much strengthen this obligation. Hindi tayo makakataas, mga kapatid, ha? Ayan, sabi sa Romans 13, 8-10. Huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man, kundi mag-ibigan sa isa't isa, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakatupad na ng kautusan. Ang mga utos na huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at kung mayroon pang ibang utos ay nauuwi sa salitang ito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. So again, binanggit po dito ang ilan sa mga utos na nasasaklaw sa 10 Commandments: adultery, murder, covetousness, steal, di ba? Pero lahat ng yon ay matutupad kapag minahal natin ang ating kapwa. Medyo negative po kasi, di ba? Huwag eh. Laging huwag. Naalala ko, sabi ni Pastor George, nung dumating si Kristo, di ba? Sabi din, huwag kang papatay. Pero sabi ni Christ, mahalin mo ang iyong kapwa. Huwag kang mangangalaw niya. Pero sabi ni Kristo, di ba? Sabi ni Pablo, i-encourage mo yung inyong mga kapatiran. Manalangin kayo sa isa't isa. Ayan ang pagsunod sa kautusan. Sabi nga ni Ate Lily, ano ba sa Ate Lily? So ito yung isa sa mga shinare niya sa prayer meeting kahapon. Sabi niya sa Micah 6:8, sabi dito, ano daw yung gusto mangyari ng Diyos? To do justice, to love kindness, and to walk humbly with God. To do justice, to love kindness, and to walk humbly with God. Sabi sa Matthew 5:17, huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi tuparin ang mga ito. Okay. Tinupad ni Jesus ang 613 laws ng walang mintes. Kung may mintes si Jesus, ang ating Panginoon, ay ulitin ko, hindi po tayo maliligtas. Ngunit, natupad ni Jesus ang lahat ng kautusan. Kaya siya ay karapat-dapat, diba? Kaya ituturing siyang matuwid. At doon pumapasok yung justification sapagkat yung kanyang katwiran ay inimpute sa atin. Diba? Kaya itinuring tayong matuwid ng Diyos. Sabi pa sa Romans 3:31, kung gayon, pinawawalang saysay ba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Ibig sabihin, kung manampalataya ba tayo, mawawalang saysay ang kautusan? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. So, tayo ay under pa din ng batas ng Diyos. Talon po tayo sa paragraph 6, mga kapatid. Kasi may dalawa pa tayong paragraphs. So sabi dito, medyo mahaba-haba yung paragraph 6. Sige, basahin natin. Ang mga tunay na manampalataya ay hindi nasasakop ng kautusan bilang tipan ng mga gawa na dito sila ay inaaring ganap o hinahatulan. Gayunman, sa ibang mga paraan, ito ay makabuluhan sa kanila at gayon din sa mga iba. Bilang tuntunin ng buhay, ito ay nagtuturo sa kanila ng kalooban ng Diyos at ng kanilang tungkuling. Tinuturuan at inaatasan sila na sumunod dito. Pinahayag din ito sa kanila ang makasalanang karumihan ng kanilang mga likas, mga puso at mga buhay. Kaya't habang sinisiyasat nila ang kanilang sarili sa liwanag ng kautusan, sila ay higit na nasusumbatan sa kanilang kasalanan. Lalong nagpapakumbaba at higit na kinapapuotan ang kasalanan. Binibigyan din sila ng kautusan ng higit na maliwanag na pagkakita sa kanilang pangailangan kay Kristo at sa kasakdalan ng sariling pagsunod ni Kristo sa kautusan. Dahil sa pagbabawal ng kautusan sa kasalanan, ito ay nakakatulong sa mga tunay na mananampalataya na pigilin ang masamang hilig ng kasalanan.
Ang mga babala ng kautusan ay mahalaga sa pagpapakita ng mga mananampalataya kung ano ang narapat na sa kanilang mga kasalanan at kung anong pagdurusa ang maaaring idulot sa kanila sa buhay na ito sa kanilang pagsuway. Kahit sila ay ligtas sa sumpa at di nagbabagong kahigpitan ng kautusan, ang mga pangakong kaugnay ng kautusan ay nagpapakita rin sa mga mananampalataya ng pagsang-ayon sa Diyos sa pagsunod. Pinakikita rin ito ang mga pagpapala na nagmumula sa pagtupad ng kautusan. Datapwat, ang mga pagpapalang ito ay hindi dumarating sa kanila dahil natupad nila ang kautusan bilang tipan ng mga gawa. Inihimok ng kautusan ang tao na gumawa ng mabuti at umiwas sa masama. Subalit kapag ginawa ito ng tao, hindi nangangahulugan na ang tao ay nasa ilalim ng kautusan at hindi nasa ilalim ng biyaya. So napakahaba ng ating binasa. Pero in summary, sinasabi dito mga kapatid na ang kautusan ang nagbibigay sa atin ng regulation. So again, hindi pa rin po tayo pwedeng pumatay kahit naligtas tayo. Hindi pa rin tayo pwedeng mangalunya. Hindi pa rin tayo pwedeng mag-asawa ng iba. May asawa tayo. Ay, nasasaklaw pa rin tayo sa kautusan ng sinasabi ng Diyos. Kahit yung iba siguro gusto na, pero hindi eh. Ayun yung kautusan mga kapatid, pasensya na po. Yung gustong gusto na kunin yung yung cellphone ng iba kasi ang ganda yung iPhone eh. Di ba? Yung cellphone mo, gusto mo nang kunin, hindi pwede mga kapatid. Ayun yung sinasabi ng batas. Hindi mo pwedeng gawin yung mga bagay na yan. At tayo ay under pa rin po ng moral law at effective pa rin yan sa atin at ayun yung nagpoprotekta sa lahat ng mga Christians. Tama po ba? Pinaprotektahan tayo ng batas. Sabi nga ni sabi ni Kuya Jun, naalala ko yung prayer niya nung Friday. Sabi niya, di ba? Yung Jun Banikid. Oo. So, di ba yung kinakot, hindi na sila Spurgeon yung kinakot, sila Jonathan Edwards, si Kuya Jun na yung kinakot natin dito. So, di ba sabi niya sa panalangin, naalala ko, yung pagmamaneho, hindi yun karapatan privilege yun Di ba? Privilege yun, binigyan ka ng privilege ng government. Ganon din mga kapatid. Di ba? Binigyan tayo ng pribilehiyo ng Panginoon na iligtas tayo. Yung kaligtasan ay hindi po isang karapatan yan na mo sa Diyos, ipipilit mo sa Diyos. Yung salvation po ay galing yan sa Diyos dahil sa kanyang biyaya, dahil sa kanyang awa, kahit na ang pananampalataya ay bigay ng Diyos sa atin. Dahil nga sa batas, di ba? Nalalaman natin na kinakailangan natin mahalin ang ating family, ang ating asawa, di ba? May kilala ba kayo na mas mahal niya yung kanyang mga kaibigan kumpara sa kanyang asawa? Di ba? Mas malapit siya sa kanyang kaibigan? Meron ako mga kilala. Pero bakit ba dapat tayong maging mas mapalapit? Dapat mas mahalin natin yung asawa natin kaysa sa mga kaibigan natin. Bakit? Yan yung sinasabi ng di ba? Ng batas sa atin. Mahalin mo ang iyong asawa. Sabi sa Ephesians 5. Bakit pa yung mga bata na naririto o yung mga young adults na hanggang sa ngayon ay nakatira pa rin sa inyong mga magulang, dapat yung respetuhin ang inyong mga magulang? Dahil ba advice yan ng inyong mga kaibigan? Di ba sinabi rin niya sa Biblia na dapat nating sundin, dapat nating igalang ang ating ama at ating ina. Kaya nga nalalaman natin na pag sumasagot-sagot tayo, ay nare-rebuke din tayo. Kasi mas mataas sa atin ang batas ng Diyos kaysa sa dinidiktang mali ng ating puso. At ayan po yung sinasabi sa atin ng paragraph 6. Sabi dito, Romans 6:14, for sin, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapag-ahari sa inyo. So wala na tayo sa dominion ng kasalanan since you are not under law but under grace. So, kapatid, huwag kayong mali dito sa talatang ito sapagkat ang topic po ay patungkol sa kasalanan. So wala na daw tayo sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng biyaya. Ang sinasabi dito na ang kaligtasan po ay hindi natin natatamo sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, sa ating pagsunod sa batas, kundi dahil sa biyaya na nakamtan natin sa pananampalataya
kay Kristo, nasa ilalim tayo. Ibig sabihin, nasa ilalim tayo ng biyaya. Wala tayong pwedeng maipagmalaki sa harapan ng Diyos. Eto, si Pedro ay nagsalita din, di ba? Katapos-tapusan, sabi niya, magkaisa kayong lahat sa pag-iisip, maging madamayin, mapagmahal sa mga kapatid, mababait at may mapagpakumbabang pag-iisip. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama o ng pag-alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala. Sapagkat ukol dito, kayo'y tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. Ito, katapos-tapusan mga kapatid. Ito yung maganda sa mga letter, mga liham ng mga apostol. Merong encouragement sa badlang huli. At willing ba tayo magpasakop sa sinabi ni Pedro dito? Magkaroon tayo ng kaisahan sa pag-iisip. Meron tayong pagmamahal sa ating mga kapatid. Bakit ba tayo dapat magmahal? Kasi utos sa atin yan. Dapat maging mapagmahal tayo. Bakit ba kinakailangan natin maging mapagpakumbaba? Kasi naturally, hindi tayo mapagpakumbaba. Kaya tinuturuan tayo na maging mapagpakumbaba. Meron ba dito na humble talaga? Taas nga kamay. Wala, di ba? Wala, di ba? Wala talagang humble. No? Huwag niyong gagantihan ng masama. Ito pa naman yung gusto nating gawin. Yung pinitik ka, gusto mo rin pitikin. Kasi gusto mong gumanti eh. Diba? At parang lumalabas kasi parang lugi ka pag hindi ka gumanti eh. Parang ganun yung nararamdaman mo, diba? Ganun yung instinct mo eh. So dapat makaganti ka. Sinuntok ka, dapat makasuntok ka rin. Kasi kundi, aasarin ka. Lugi ka eh. Pero hindi, ganda sinabi ni Apostol Pablo dito, huwag mong gantihan ng masama ang masama o ang pag-aalipusta ng pag-aalipusta. Hindi tayo dito tinawag. Ayan, meron pa tayong 10 minutes mga kapatid. Last, paragraph 7. Sabi dito, ang mga naunang binanggit ng paggamit ng kautusan ng Diyos ay hindi salungat sa biyaya ng Ebanghelyo, kundi tunay na sang-ayon ito. Pinasusuko at binibigyang kakayahan ng Espiritu ni Kristo ang kalooban ng tao na gumawa ng kusa at may kagalakan ng kalooban ng Diyos na nahayag sa kautusan at hinihinging dapat tupdin. So again, yung mga unang binanggit ay hindi salungat sa biyaya, kundi ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakayahan na sundin ang kanyang utos. Kasi napakahirap talagang sundin ang utos ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga nakadepende lang tayo sa biyaya ng Panginoon. Kung nasunod natin yung utos ng Diyos, ay lagi tayo nagpapasalamat sa Kanya. Naalala niyo, meron tayong inaawit na ganito, sabi doon, may kagalakan akong naglilingkod. Diba? May kagalakan ba kayong naglilingkod? O may katamaran kayong naglilingkod? Ano bang masama? May katamaran akong naglilingkod? Parang ganun ba yun? Hindi, diba? Kagalakan. Meron tayong galak na naglilingkod, hindi tayo laging pinipilit. Maglingkod ka na. Maglingkod ka, Christian ka eh. Hindi tayo laging pinipilit. Meron tayong kagalakan. Dahil sabi doon, sa aking paglilingkod, ang lahat ihahandog. May tuwa at ligayang dulot ang sa hari. Maglingkod. Sumusunod tayo sa kautusan ng may kagalakan, ng may saya, na naglilingkod tayo sapagkat ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng kakayahan para maglingkod sa Kanya. Again, Galatians 3:21. Kung gayon, ang kautusan ba ay salungat sa mga pangako ng Diyos, huwag nawang mangyari, sapagkat kung ibinigay ang isang kautusan na makapagbibigay buhay, sa makatuwid, ang katwiran ay sa pamamagitan ng kautusan. Medyo merong technical term dito, si Pastor George na bahala mag-explain sa atin maya-maya siguro. May tanong tayo sa verse na to, mga kapatid. So, ibig sabihin, hindi talaga nagko-contradict yung kautusan at biyaya. Dati, ang kautusan, sinasabi niya sa atin, makasalanan tayo. Ngayon, nung naligtas tayo, nung biniyayaan tayo ng kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, yung kautusan ay ginagawa natin. Dahil niligtas tayo ng Diyos at dapat tayong sumunod sa Kanya.
So sasagutin ko lang po yung ilang mga questions nung mga nakaraan. May dalawang question po eh. Pero siguro si Elaine wala rito. Sorry Elaine, wala ka eh. So kasi nagtanong si Elaine nung nakaraan, sabi niya, nagtanong siya about discharge, about monthly period, di ba? Ano nga yun, kasama siya sa ceremonial law. Paano natin nalaman na ayon ay na-fulfill na? So ayon ay, kumbaga, hindi na dapat natin gawin. Ibig sabihin, kung meron kang monthly period, noong unang panahon mga kapatid, hindi ka pwedeng lumabas dahil unclean ka, ceremonially unclean ka. So ngayon ba, dapat ba hindi pa rin ayun yung tanong niya eh, dapat ba hindi pa rin sila lumabas? Unclean pa rin siya. So actually sa New Testament, hindi na po binanggit yung particularly yung account na yon about sa discharge, about sa monthly period. Pero may mga ilang seremonya na binanggit. Kasi nga, meron 613 laws eh. Hindi naman yun pwedeng isa-isahin mga kapatid sa New Testament. Pero may mga mahalaga lang na tingin ko ay pwede nating i-discuss na ipalit dun sa Total, under pa rin naman siya ng ceremonial law. Magbanggit lang ako siguro ng 3 dito. Yung una, yung sinabi sa Galatians 2:11-12. Sabi dito, kasi nagkaroon ng early church mga kapatid sa Antioch. Ito. Sa Antioch yung Ngunit nang dumating si Cephas o si Peter sa Antiochia, sumalungat ako sa kanya ng mukhaan. Nagkaroon siguro ng face-to-face battle dito. Nagkaroon ng mainitang diskusyon. Sapagkat siya ay nahatulang nagkasala. Bago dumating ang ilan mula kay Santiago, dati siyang nakikisalo sa mga hintil. Ngunit nang sila'y dumating, siya'y umurong at humiwalay dahil natatakot sa pangkat ng pagtutuli. So ano yung nangyari dito? Si Peter ay kumakain kasama ng mga hintil. Kaso, ang nangyari, nung may mga dumating na mga Hudyo, na mga Israelites, ay si Peter ay siguro umiskapo sa table. Siguro sabi CR lang ako Parang ganun siguro yung Tapos bigla na lang siyang nawala. Natakot siguro. Kasi dumating yung mga So that time mga kapatid, merong sabihin natin, merong pang mindset na yung mga Gentiles ay marumi. Kasi dati mga kapatid, yung Gentiles ay kasama sa marumi. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng basta kasama siya sa tawag doon, ceremonial law, na yung mga Gentiles, siyempre kumakain niya ng baboy, kumakain niya ng kung ano-anong bagay, ay kasama siya na dapat hindi ka pwedeng makisalo. Dati sa Old Testament. Pero nung dumating si Kristo, alam natin na kasama yung mga hintil, ang ibig sabihin ng mga hintil ay mga non-Jews. Kasama sila sa mga iniligtas ng Diyos. Kaso sa time na to, medyo fresh pa yung ganong fresh pa yung ganong philosophy, yung ganong way forward sa kanila Siguro si Pedro, natakot siya. Medyo malakas siguro yung kasi merong merong mga Israelites talaga, di ba? May mga Israelites talaga. Kaso nung naki-join siya, siguro medyo nagkaroon siya ng duda. Kaya umatras siya. Kaya naman, nagalit sa kanya si Pedro kasi parang nagkaroon ng discrimination sa pagitan ng Jews and non-Jews sa mga hintil at mga Israelites. Ayan, ito yung isa mga kapatid. Tapos naalala nyo na sa Galatians meron pang isang issue na kinaharap ang iglesia sa Galatians. Meron pang isang seremonya na gusto silang gawin para yung mga Christian daw ay makomplete, maligtas ng lubusan. Ano yun? Yung kanilang ginagawa sa mga lalaki. Diba? Hindi lang salvation through Christ yung gusto nilang gawin. Meron pa silang gustong gawin Yung mga lalaki ay kinakailangan circumcise. Diba? Bakit? Kasama yun sa ceremonial law. Kinakailangan i-circumcise yung mga lalaki. Mga Gentiles yun, mga hindi tuli yun. Sabi ni Pablo sa Galatians 5:2, Look, makinig kayo, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung
kayo'y patutuli, si Kristo ay hindi magiging pakinabang sa inyo. So, ibig sabihin, yung mga ceremonial laws talaga ay wala nang pakinabang kundi si Christ. At muli kong pinatotohanan sa bawat taong nagpatuli na siya'y may pananagutang tumupad sa buong kautusan. Hindi ko na nga sinulat dito yung verse 12. Kasi sinasabi niya, kayong gusto magpatuli ay kapunin nyo na ang inyong mga sarili. Nagalit si Pablo. So again, circumcision, hindi na yan paraan ng kaligtasan. At gayon din yung mga pagkain. Ito pa, sa Colossians 2:16, sabi dito, therefore, kaya't ang sino man ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain at inumin. So ano ba yung pagkain at inumin? Natutukoy dito, walang iba kundi ceremonial law, di ba? Yung mga pagkain at mga inumin na tinutukoy dito. O tungkol sa kapistahan, o sa bagong buwan, o sa mga araw ng Sabat, na ang mga ito ay anino ng mga bagay na darating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Nakakulugan mga kapatid na lahat ng mga bagay na ito ay hindi na natin ginagawa sapagkat ito ay nawalan bisa na nang dumating si Jesucristo. At may ito, yung AD 70 distraction. So para hindi na tayo malito, para wala nang pagtingin pa sa nakaraan, so hindi na tayo tumingin sa templo ng Diyos, sapagkat alam natin na, di ba, nung namatay si Kristo, ay nahati yung kortina. The curtain was, turned into two. Salvation, Rona? Made available for me and you. Ang ganda ng BBS, na-relate pa natin yung BBS. So hindi na po kasama yung sacrificial system sa ginagawa natin ngayon. At ito po yung katotohanan na kahit mismo ang Diyos pinahintulutan niya na magiba at masira ng tuluyan ang templo na ginawa niya. Sapagkat ang tunay na templo ay yung mga totoong mga Christians. Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 3, hindi ako nagkakamali. Sakto, alas 10 na po mga kapatid. Ayan. So, talakay na po natin ang paragraph 1 to 7. At nasagot na rin po yung tanong. Yung tanong ni Jen about doon, kapag si Pablo ba ay nagsasalita about law sa New Testament, ito ba ay tumutukoy lang sa 10 Commandments o tumutukoy sa lahat ng laws? So, ito po si Pastor George. Sagutin yung bagay niya. Pastor George, yes po. Hinintay ka talaga kita, Pastor, kasi ano eh. Ephesians chapter 2, verse 15. Sabi niya dito, for he himself is our peace, referring to Christ, who has made us both one and has broken down in his flesh the dividing wall of hostility by abolishing the law of commandments expressed in ordinances that he might create himself one new man in place of the two, so making peace. So dito, hindi na pinutuloy na rito ceremonial law. Kasi sabi niya, may dalawa daw, sinira daw niya yung wall na nag-divide sa Gentiles sa Jew. So kung makikita na pag-abolish ng law, hindi na pwede yung moral law. Yung ceremonial law, nag-ihiwalay sa Jew at sa Gentiles. Kasi ang mga Jew at Gentiles, sila pwede kumain magkasama. Sila pwede mag-worship magkasama. Diba? They cannot go together. And they cannot even, the Gentile cannot even enter the temple. No? Because it is exclusive for the Jews. But when Jesus Christ came, sabi niya, tinanggal niya yung whole of the device. Ay, kung makikita sa ceremonial law, inabolish niya yun. Pero pagdating mo sa Romans, yung mga binasa sa atin ni Louie, like yung una, diba? Yung sa love, na sinamaray si Paul yung law sa love, matutuloy siya sa moral.
So, kung parang may pahiwatig sa atin, kapag ginagamit yung law, depende pa rin sa context. No? Pagkaman, tama naman sabi nito, sa Old Testament, yung ibinigay siyang buo. No? Pero, siyempre, I think the scholars have wisdom. The scholars have wisdom in dividing the law into three categories. Because yung law sa lumang tipan ay hindi lamang nag-govern ng moral life, kundi sa kanilang civil life at sa kanilang worship life. No? Katulad na yung sinabi kanina, yung babae na mayroong period, hindi pwede lumabas. That is a violation of the moral law. But it will not violate, Ceremonial law. but it will never violate. Pinupila ni Christ. So, inakos na ni Christ sa ceremonial law na yun. So, yung moral law will continue to be yung moral law, Ten Commandments, ay siyang sukatan para masabi mo ikaw ay makasalanan sa harapan ng Diyos. So, mo naiintindihan ang kasalanan sa moral law. So, nasa moral law yan. Kung naging Christian tayo, yung moral law, papasok yan sa household. Magiging batas yan sa ating pamumuhay at sa ating sakbayanan. Hindi mo siya tatanggalin. Hindi mo siya i-set aside. Magiging batas sa pamumuhay mo kasi sa sakbayanan. Para maging prinsipyo ng pamumuhay. Pero hindi siya tatanggalin. Kasi na para pamumuhay natin. Kaya may sinabi si Paul na we are not under the law. Under grace. Grace. Kasi hindi na tayo hindi na susukat ng Diyos ang katatayuan natin sa harap ng pamamagitan ng batas. Isinukat niya yung katatayuan natin sa pamamagitan ng biyaya. Wala na tayo susumpa ng batas. So, ito isinukat niya sa Romans 6. Thank you very much, Pastor George, sa iyong sagot. Meron pa po bang tanong? Meron pa tayong 5 minutes para... Eko. Yung grace na titawag. So, mas maganda siguro gamitin yung term na covenant about pag tinutuko yung ultimate salvation ng Diyos. Kasi maraming may isang pangako, kaligtasan sa lahat, pero iba't iba yung covenant na binigay ng Diyos sa iba't ibang panahon, di ba? Merong covenant of works, covenant of grace, covenant of law. So, hanggang sa pagdating ni Jesus Christ. Ayan. Ayaw, baka may dagdag pa si Pastor George about doon. Biyaya. Biyaya daw, Pastor, kung iba daw yung biyaya. Di ba? Yung Old Testament, yung sa atin, yung katotohanan sa Diyos at sa maraming bagay sa Diyos. Kaya, Old Testament, para magpipura ng pinubukas yung revelation. Yung grace ay umiiral na. Kung ba? Sabihin ko na yung ginagawa ng Diyos na pamamaraan ng pag-iigas. Diba? Pero sa atin, kung mabasa natin sa salita, makikita natin na progressive yung kasalanan niya sa salita. Pero kung pagkita ng pag-iigas, isang bagay na sa New Testament, Old Testament, o maliit lang na bagay ko sa ganito. Ang tasan ng mga tao sa lumang pag-iigas, kaya hindi na yan establish sa kanila na biyaya at kaligtasan sa pagpapagitan ng pananampalataya sa darating na Kristo at ang hindi ay sa pagpapagitan ng pananampalataya sa dumating na Kristo. Sapagkat si Kristo ang expression ng biyaya ng Diyos. Ibigay niya ang kanyang anak sa mga sulat namin walang pagmamalaki at hindi karapat-dapat. So, noong pa man, establish sa katotohanan. Pagdating sa understanding ng mga tao, yan ang problema. Kapag hindi naman lahat ay sa
understand this truth. Pero yung mga katotohanan ng totoo, ito, sinabi yung controversy, ganito eh. Kung sinabi ng controversy, ito, yung temple, hindi na sa Jerusalem, kasi wala rin sa gilid. Yung temple ay presence of God. So, nasaan ang presence ng Diyos? Sa pinakababa, nandun ang Diyos. Kaya nyo lang muna nakita. Sa gilid. Pagkatapos, saan? Sa tabernacle. Pagkatapos, sa templo ginawa ni Solomon. No? Pagkatapos, kaya na hindi na mababog yung temple. Nakasira sa sarili. Pagkaminasa ng mga kasi natulipin na nila. Pero yung magtalang biyaya, sabi sa yun lang ang nagtas. Meron pa po? May clarification. Kaya Philip. Tama, tama po. Opo. Opo. Salamat kay Philip. Actually, kung mababasa nyo din yung Matthew, kuya, sabi doon, di ba, sabi ni Jesucristo, meron akong bagong utos. Di ba, ano yun? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong pag-iisip, buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. At ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Yun din po yung summary, Kuya Philip, ng 10 Commandments. So wala po tayo nakikitang contradiction doon. Na yung 10 Commandments hanggang ngayon ay applicable pa rin sa mga Christians. So yun din po yun, Kuya. Parehas lang po. Ayun, sige, Kuya. Ayun na yan, Kuya. Okay. So dati, nung tayo ay, again, with respect sa salvation, dapat lagi ang sagot natin, Kuya. Kung dati, ang kautusan, sasabi sa atin na tayo makasalanan. Hindi tayo nakakaabot sa sa pamantayan na binigay ng Diyos eh. Kaya nga, 10 utos. Hindi tayo nakakaabot lagi sa 10 utos eh. Ibig sabihin, kung hindi tayo nakakaabot sa 10 utos, ay dapat tayong parasahan ng Diyos. Tama? Yun yung kabayaran, sabi nga ni Apostol Pablo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero dahil biniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay nasa ilalim ng biyaya. Ngunit, ang tingin natin sa kautusan ay kinakailangan pa rin natin siyang sundin. Ngunit hindi natin susundin para tayo maligtas. Susundin natin sapagkat ito ay inuutos sa atin ng Diyos, lalo't higit para mahalin ang ating kapwa at mahalin ang ating Diyos. So applicable pa rin, Kuya. Nasa kautusan pa rin tayo. Pero hindi tayo sumusunod, again dahil gusto natin maligtas. Sumusunod tayo dahil ligtas na tayo. Okay, salamat, Kuya. May subtraction po, bakit? May addition eh. Wala, okay. So, thank you, Kuya. Maganda yung clarification ni Kuya Billy para malinaw din sa lahat. Thank you, Kuya Billy. So kung wala na po mga kapatid, ay time na rin po kasi tayo po ay magpahinga na po.